At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na si full chapter 1106. Pero ayan bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula kay Luffy dahil nakarecover na nga dito etong si Luffy ngayon. So tapos na siyang kumain at na-digest niya na rin etong kinakain niya. Kaya eto, balik sa Nika form na etong si Luffy. Pero sa kabilang banda, etong mga Marines naman ay balak nang hulihin etong si Luffy rin dyan. Pero nung hulihin na ng mga Marines etong si Luffy ay bigla na lang nagkaroon ng pagsabog, ng malakas na pagsabog dyan nga sa area nila Luffy. So kagulo-gulo ngayon dito etong mga Marines. At dito sa kabilang banda ay pinapakita na nga yung mga barko ng mga Marines dyan nga sa labas ng Egghead Island at sinasabi nila na sumakay na nga sila dyan sa barko kasi nga wala na, katapusan na ng Egghead Island. So parang sisimulan na nga kasi nila itong Buster Call dyan sa may Egghead Island. At so habang nagkakagulo na nga sila dito ay biglang talo naman yan dito sa side nila Bonnie. At eto nga tuloy sa paglaglag o sa paghulog itong grupo nila Bonnie dyan. At eto mga pacifistas naman ay titirahin na nga sila dyan. Pero dito nga si Dr. Vegapunk dali-dali kinontak niya etong si Atlas at meron siyang mensaheng pinapasabi kay Atlas at gusto ni Dr. Vegapunk sabihin ni Atlas yan dito kay Bonnie. So eto ay dali-dali naman sinabi ni Atlas kay Bonnie yung mensahe sa kanya ni Dr. Vegapunk. But then ay pagkatapos niyan ay dito biglang sigaw nga etong si Bonnie at biglang sabi niya nga dyan na tumigil etong mga pacifista sa gagawin nila at instead ay tulungan silang makatakas ng buhay dyan sa may isla ng Egghead Island. At so sa pagkakasigaw na yan ni Bonnie ay dito narinig ng lahat ng pacifista itong sinabi o yung utos sa kanila ni Bonnie. So kaya nga biglang tigil itong mga pacifistas dyan, sabay biglang baling sila ngayon dyan sa may mga Marines at then after nga niya is BAM! So dito biglang pinagtitira ng laser ng mga pacifista itong mga Marines at pinagpapasabog ng nga nila pati yung mga barko ng mga Marines dyan. So nagkabaligtad na, naging kakampi na ng Straw Hat Pirates natin ngayon lahat ng pacifistas ngayon dyan. At so habang tuloy sa pagpapasabog at sa pag-atake itong mga pacifistas dyan sa mga Marines ay dito si Dr. Vegapunk ay tuloy na nga siya sa pagmomonolog niya at sinabi niya na nga dyan yung dahilan kung ano yung nangyari o kung paano nangyari na itong mga pacifista sumunod bigla dyan kay Bonnie. So ang sabi nga ni Dr. Vegapunk dito na ang kinakatakot mangyari ni Dr. Vegapunk ay yung mamatay si Bonnie dyan sa kamay ng mga pacifistas na yan. Nakawangis nga ni Kuma. At yun pa by the way, si Bonnie ang tawag niya nga dito sa mga pacifista ay di ba daddy? Kasi nga si Kuma naman talaga itong mga pacifistas na to. But anyways ay sa pagpapatuloy nga nito ni Dr. Vegapunk, ang sabi niya pa nga dyan, ito yung senaryo na hindi niya masisikmura, ayaw niyang mangyari. Kaya ang ginawa niya, nilagay niya sa pinaka-top o sa may pinakamataas na hierarchy itong si Bonnie pagdating sa authority sa pag-uutos dyan sa mga pacifistas. So ibig sabihin mas mataas pa yung authority ni Bonnie dyan sa mga 5 elders. At minake sure pa nga raw neto ni Dr. Vegapunk na lahat ng pacifista, lahat ng kamukha niya ni Kuma ay susunod dyan kay Bonnie. Pero alam nga rin daw ni Dr. Vegapunk na may malaking kabayaran o kapalit itong ginawa niya dyan. But then pagkatapos nga nito ay dito napag-alaman o na-realize ni Saturn yung ginawa ni Dr. Vegapunk. So kaya nga dali-dali dyan is pak! So dito bigla niya nang in-stab etong si Dr. Vegapunk dyan. So sa pool, sa may dibdib etong si Dr. Vegapunk dyan. At then pagkatapos nito ay biglang salita na nga etong si Saturn at ang sabi niya nga dyan nakamatayan nga etong kabayaran sa ginawa ni Dr. Vegapunk kasi nga napakalaking betrayal daw etong ginawa ni Dr. Vegapunk sa kanila. At so sa pagkakasaksak na nga niya ni Saturn dyan kay Dr. Vegapunk ay biglang tawag niya na nga rin dyan si Kizaru at inutusan niya si Kizaru na
patay na lahat na nandiyan at bilisan nga raw ni Kizaru. So kaya naman, etong si Kizaru dali-dali, atake ngayon siya dito kala Franky, kala Atlas at dito kala Sanji. So eto si Franky, na-pierced kagad siya nito ng laser beam ni Kizaru, habang etong si Sanji binablock niya pa etong mga laser beam ni Kizaru, pero in the end ay eto tinamaan din, na-pierced pa rin dyan etong si Sanji. So medyo mahirap-hirap din naman talaga etong lagay o yung pwestuhan ba dyan nila Sanji, nila Franky, kasi pahulog sila, nasa ere sila nung laser beam sila neto ni Kizaru. So kaya yan, hindi nila nagawang i-block ng maayos itong mga laser beam ni Kizaru. But anyways, ay pagkatapos nga ni Kizaru dito kala Atlas, kala Sanji, ay dali-dali lipad ngayon siya papunta dito kala Bonnie, at nung ispadahin niya na o atakihin niya na etong sila Bonnie ngayon dyan, ay suddenly biglang appear na nga dyan etong si Luffy ngayon at sinuntok niya etong si Kizaru ngayon dyan. So eto tinapon dyan etong si Kizaru, sabay dali-dali ay ginawa na ng rubber ni Luffy etong ground para nga pangsalo dyan kala Bonnie at iligtas yung mga yan. At so pagkatapos nga nito ay dito landing na etong sila Bonnie, at eto nga takbo kagad si Bonnie dyan kay Dr. Vegapunk. At so ayun, si Dr. Vegapunk, grabe critical na yung lagay niya nga dyan, dami ng dugo at nakahilata na nga dyan etong si Dr. Vegapunk ngayon. At so dito ay bilang nagsalita na etong si Dr. Vegapunk at sinabi niya nga dyan kay Bonnie na siguro hindi pa nga raw nare-realize ni Bonnie ngayon, pero sino nga raw ba yung mag-aakala na yung bata na nakakuha ng atensyon ni Kuma ay yun na pala si Sun God Mika. So kahit nga raw itong si Dr. Vegapunk hindi makapaniwala dyan sa nakikita niya, but then ay after nga sa pagkakasabi na ni Dr. Vegapunk ay eto nga, tingin-tingin na ngayon etong si Bonnie dyan kay Luffy, at ayun, naka-Nika form na etong si Luffy ngayon dyan. At ito ay maririnig nga ngayon etong ang tibok ng puso ulit ni Luffy, at ito naririnig din niya nila Bonnie, nila Dr. Vegapunk. At so kaya nga dito sabi pa ni Dr. Vegapunk na ano pa yung magagawa ng Buster Call dyan. At then after nyan ay dito makikita nga na napapaluhan na etong si Bonnie habang nakatitig dyan kay Nika. So kasi nga ang tagal nilang hinintayan lalo na etong si Kuma, at ayun si Kuma nakatingin nga rin siya dyan kay Nika ngayon o kay Luffy. So yung pag-asang matagal na nilang hinihintay at yung magliligtas sa kanila ay eto, nasa harapan na nila ngayon. But then ay hindi pa nga din natapos, dahil dito sa kabilang banda ay etong robot netong ancient robot ay unti-unti na nga rin gumagalaw kasabay ng pagtibok nga ng puso niya ni Luffy. At then ay pagkatapos niyan ay dito nga sa kabilang banda biglang appear na nga etong mga giants nga dyan, itong sila Dory, itong sila Brogy, at sila nga yung umaatake dyan na sa mga barko ng mga marines. So pinagsisiraan lang nga nila itong mga barko ng mga marines dyan. Kaya itong mga marines nagulat sila kasi nga sabi nga nila dyan 102 years na yung nakakalipas nung mag-disband daw itong mga to. So kaya ang tanong nila, bakit nandiyan dyan itong mga higante na to, anong ginagawa nila? So kaya nga ito sagot itong sila Brogy, sabi nga ni Brogy dyan, tinatanong pa ng mga marines na to yung dahilan bakit sila nandiyan dyan. So sagot itong si Dory, sabi niya nga dyan, napaka-foolish daw, napaka-walang kwentang tanong niyan. Sabay sabi ng dalawa na nga na to, kaya sila nandiyan dyan ay para nga dyan kay Luffy, the Sun God, sabi nilang ganyan. So alam nga nito nila Dory, nila Brogy na si Luffy siya si Sun God Nika, pero yun napapaisip lang ako sa sobrang laki ng mga higante na to. Ibig sabihin sobrang laki rin talaga nung barko nila. So kaya nga eto ngayon, kagulo sila dyan sa may karagatan, at etong sila Dory, sila Brogy, approaching pa lang naman yan, papunta sila dun nga sa may Egghead Island, pero malapit na nga sila dyan. So kaya nga etong di na alam ng gagawin ngayon ng mga marines dito sa mga higante na to. So di nila alam kung paano pipigilan yan. But then pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang etong chapter na to. So ang dami nangyari dito sa chapter 106 na nga na to, 1106 pala na to. So parang mamatay pa nga dyan etong si Dr. Vegapunk, di pa natin sure. But anyways, ayun nga guys, ay hintay-hintay lang para naman sa kasunod nga na chapter nito. At ayun, kapag lumabas na yan ay i-update ko na lang kayo kagad. So yun lang naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat, at kita-kits tayo ulit.